Ang tanong, magkano po ba ang amount na matatanggap sa pension after 15 years and walang loan? For example, 29,000 sahod now, half lang po ba ang pension or 70% ng 29? Ang sagot po dyan ay wala doon sa options at ang realidad po ay mas mababa doon sa options yung actual na pension kapag 15 years pa lamang sa serbisyo. Kasi base po sa Republic Act 8291, mayroon pong particular na formula sa pag-compute ng ating pensyon. At ang gagamitin po dyan ay yung average monthly compensation sa last 36 months ng atin pong pag-serve sa gobyerno. So last 3 years, no, yung average, i-add lahat ng monthly compensation, basic pay po, tapos divide by 36. Yun po yung average monthly compensation sa bawat doon po sa loob ng 3 years. Tapos yung average monthly compensation, yun po yung basis ng pension. Yung rate ng pension ay depende po sa PPP po ninyo. Yung period with paid premiums na GSIS, 2.5% sa bawat taon ng PPP. So kung mayroon kang 15 years na serbisyo na mayroon pong kaukulang remittances, so 15 times 2.5, that is 37.5. So 37.5% ng inyo pong average monthly compensation, yun lamang po ang makukuha ninyong pension kapag 15 years lang, no, yung inyo pong premiums na payment sa GSIS at kayo po ay nag-resign o kaya ay nag-retire from your government service. So mahalaga po na aware tayo dyan. Nakikita naman po yan sa GSIS Touch. Again, ito po ay base sa Republic Act 8291. Hanggat wala pong pagbabago sa batas na yan, ito po rin po ang mananatiling susundin ng GSIS sa pag-compute ng ating monthly pension.